Magandang araw sa iyo at salamat sa pag-share mo nitong mga material. Alam mo, parang parang binigyan tayo ng isang mystery case, no? Oo nga eh. Isang malalim na kaso. Kasi ang tanong dito, posible ba na ang isang tao mamatay sa pananampalataya niya, maging isang martir, Mhm. tapos mabubuhay siyang muli? May espesyal na spiritual na katawan, pero pagdating sa dulo, hindi pala siya kasama sa tinatawag na nobya ng kordero. Exactly. Parang naimbitahan ka sa pinakamalaking kasal na sa kasaysayan, binigyan ka ng pinakamagarang damit, pero pagdating mo doon, bisita ka lang pala, hindi ka ang ikakasal. Napakagandang analogy niyan at yan mismo ang sentro ng isang malalim na debating theological na nakaugat talaga sa interpretasyon ng aklat ng pahayag. Oo, Yung mga dokumentong pinadala mo, inilalatag niyaan ang dalawang panig na, alam mo yon, parehong may matitibay na argumento. At ang nakakatuwa, pareho sila ng ginagamit na mga talata sa Biblia. yan ang mahirap dyan. Kaya para malutas natin tong puzzle na to, kailangan muna nating magkasundo sa tatlong, kumbaga, batayang panuntunan o premises. Okay, sige. Rules of the game. Ano yung una? Unang-una, kapag sinabing puting kasuotan o pinong lino, Hindi yan basta damit. hindi, simbolo yan mismo ng espiritual na katawan. Yung katawan sa muling paggabuhay, hindi na laman at dugo. Okay, gets. Premise number 2. Ikalawa, itong espesyal na katawan na to ay para lang sa mga martir na saksi. Sila yung mga kasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sila ang mauuna. So, exclusive. At ang pangatlo, Ang pangatlo at pinakaimportante, ang buong usapan natin ngayon ay nakasentro lang sa grupong yan. Sa mga martir na yan. Hindi natin sakop ang ibang uri ng kaligtasan, tutok lang tayo sa kanila. malinaw. So, iisang uri ng katawan para lang sa mga piling martir. Dito na sila naghihiwalay ng landas. 'Di ba? Dito na mismo. Kasi may isang grupo na nagsasabi, teka, hindi lahat ng martir ay nobya. At may isa naman nagsasabi, lahat ng martir otomatikong nobya. Tama. Sige, unahin nating pakinggan yung teorya ng unang grupo. Sila yung naniniwala na may VIP section sa kasalan at hindi lahat ng martir ay may pass doon. Ang tawag nga natin sa pananaw na yan ay ang hierarchical view. Ang kanilang pangunahing ebidensya galing sa pahayag Kabanata 7. Okay? Dito, inilalarawan ang isang malaking pulutong na hindi mabilang ninuman. Sila raw ay nagmula sa malaking kapigihatian. Mga martyrs, basically. Oh, malinaw na mga martir yan. Nakasuot sila ng puting damit, nasa harap ng trono. So may espiritual na katawan na sila. Okay, so may malaking grupo ng mga martyrs. Nasaan ang problema? Bakit hindi sila kasama sa nobya? Dito nagiging crucial yung detalye ng damit nila. Ah, yung damit. Sinasabi kasi sa pahayag Kabanata 19 na ang nobya, ang suot niya ay makinang at malinis na pinong lino. Importante yung salitang Griego para sa makinang. Hindi lang yan basta maliwanag. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito ay isang bagay na kumikinang, naglalabas ng sarili niyang liwanag, parang araw, parang bituin. Isang active, radiant na liwanag. Ah, okay. Parang high-powered LED light. Kumpara saan, ano naman yung suot nung malaking pulutong? Ayon sa pahayag 7, ang suot lang nila ay simpleng puting damit. Puti lang. Oo, puti lang. Yung salitang Griego dito, tumutukoy lang sa kulay. Isipin mo ang isang puting tela. Malinis, oo, pero hindi yan naglalabas ng sariling liwanag. Passive white lang. So dito sila kumakapit. Dito lahat nakasalalay ang argumento nila. Sinasadya daw ng may akda ng pahayag yung pagkakaiba ng dalawang salita para ipakita na may dalawang magkaibang uri ng kaluwalhatian. At dahil doon, dalawang magkaibang uri rin ng espiritual na katawan. Sandali, teka. Parang may cosmic dress code sa langit. At depende sa suot mo, malalaman ang ranggo mo. Yun ang dating. May katawang standard edition na puti lang, tapos may deluxe edition na kumikinang. Parang ang hirap tanggapin yan. Kasi kung pare-pareho silang mamatay para sa pananampalataya, bakit magkakaroon ng pagkakaiba sa gantimpala na kasing fundamental ng mismong katawan nila? Parang hindi patas. Magandang punto yan. At yan mismo ang sentro ng kritisismo sa pananaw na yan. Pero ang isasagot nila,
Hindi raw nila yan inimbento. Saan galing? Kinuha raw nila yan mismo kay Apostol Pablo sa 1 Corinto, Kabanata 15. Sinabi niya doon, iba ang kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. At sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Naalala ko yan. Exactly. Ginagamit nila yan bilang batayan para sabihing, tingnan nyo, kung sa pisikal na mundo ay may iba't ibang level ng liwanag, edi ganun din sa espiritual na mundo. So parang spiritual meritocracy, na parang sa isang kumpanya, may performance review muna bago ka ma-promote sa langit. Parang nakaka-pressure pakinggan. Oo. Paano yun nagkakatugma sa ideya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at hindi dahil sa gawa? Diba doon yung conflict? Diyan nga nagiging komplikado. Sasabihin ng panig na ito na ang pagpasok sa kaharian, yung kaligtasan mismo, purong biyaya yan, regalo. Okay. Pero yung status mo, yung gantimpala mo sa loob ng kaharian, yan, nakadepende na sa naging buhay at katapatan mo. So may distinction. Oo, parang sa isang bansa, lahat tayo pwedeng maging mamamayan dahil sa batas. Pero hindi lahat magiging senador. Kailangan mong pagtrabahuhan yon. Para sa kanila, yung pagiging nobya na may makinang na katawan, yan ang pinakamataas na posisyon. At para lang yan sa mga overachievers ng pananampalataya. Okay, malinaw ang argumentong yan. May hierarchy, may pagkakaiba sa kalidad ng katawan at nakabase sa gawa. Aaminin ko medyo hindi komportable pakinggan para sa iba. Totoo. Dito ngayon papasok yung ikalawang pananaw na mas simple at mas pantay-pantay ang dating. Ano naman ang sabi nila? Ito naman yung tinatawag nating unified view. Napakasimple ng sabi nila. Kung ikaw ay isang martir na saksi na nabuhay sa unang pagkabuhay na mag-uli, tapos ang usapan. Otomatiko. Otomatiko kang bahagi ng nobya. Walang pero, walang kung. Ang simple nga, pero paano nila ipapaliwanag yung mga ebidensya ng kabilang panig, lalo na yung pagkakaiba sa damit, yung kumikinang laban sa putilang? Hindi ba't manaking butas yun sa teorya nila? Dito sila gumagamit ng ibang klasing lohika. Ang argumento nila ay hindi nakasentro sa damit, kundi sa lokasyon. Ang tanong nila, nasaan ba itong malaking pulutong? Nasa harap ng trono ng Diyos, di ba? Sa kanyang templo. Tama. Sila ay naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo. Okay, nasa templo sila. So what? Ayon sa pag-aaral ng Aklat ng Pahayag, ang templong ito ay nasa loob ng Bagong Jerusalem, yung banal na lungsod. Okay. At dito, ang alas nila. Ang tanong, sino lang ba ang pwedeng pumasok at manirahan sa Bagong Jerusalem? Ang nobya ng kordero. Eksakto. Tanging ang nobya, ang mga hari at saserdote, ang makakapasok doon. Kaya ang lohika nila parang ganito. Sige. Kung ang malaking pulutong ay nasa loob ng Bagong Jerusalem, at tanging ang nobya lang ang makakapasok doon, sa makatuwid, ang malaking pulutong ay dapat bahagi rin ng nobya. Hindi pwedeng hindi. Parang syllogism. Ang galing ng pagkakabuo. Pero babalik ako sa tanong ko, paano yung damit? Yung pagkakaiba sa description, anong paliwanag nila doon? Para sa kanila, yung iba't ibang description, puting balabal, puting damit, makinang na lino, isang bagay lang yan na tinutukoy sa iba't ibang paraan. So, parang poetic license lang. Kaibang uri ng katawan. Lahat yan tumutukoy sa iisang bagay, ang espiritual na katawan na ibinibigay sa lahat ng martir. Okay, pero paano naman yung argumento ng kabilang panig gamit ang unang Korinto, yung iba't ibang kaluwalhatian ng araw, buwan at bituin? Paano sinasagot ng unified view yon? Hindi naman nila pwedeng baliwalain yung talatang yon. Hindi nila binabaliwala. Sa katunayan, sang-ayon sila. Sang-ayon sila na may pagkakaiba sa gantimpala at kaluwalhatian batay sa katapatan. So inaamin din nila. Oo, ngunit at ito ang pinakamahalagang punto nila, iginigit nila na ang katawan na kanilang natatanggap ay pare-pareho. May malaking pagkakaiba daw sa pagitan ng katawan o body at kaluwalhatian o glory. Teka, paano yun? Parang ang abstract. Paano ka magkakaroon ng parehong katawan pero magkaibang kaluwalhatian? Ginamit silang analohiya sa mga material mo na napakalinaw.
Isipin mo raw ang isang maharlika at isang karaniwang tao noong unang panahon. Sige. Ang katawan nila, parehong gawa sa lupa, parehong tao. Ngayon, kung yung maharlika, alisan mo ng titulo at gawin mong karaniwang tao, nagbago ba ang pisikal na katawan niya? Hindi, tao pa rin siya. Di ba hindi? Ang nawala ay ang kanyang kaluwalhatian, yung ranggo niya, yung karangalan, yung pribileyo. Ganon din daw sa espiritual na katawan. Okay. Ang katawan ay ang pundasyon at pare-pareho yan para sa lahat ng martir. Ang kaluwalhatian ay parang isang medalya o korona na isinusuot mo na pwedeng magkaiba sa bawat isa. So, parang sa isang graduation, lahat kayo tumatanggap ng parehong diploma. Yan yung espiritual na katawan. Oo, Pero may ilang tatawagin sa entablado bilang summa cum laude. Yan yung pansamantalang kaluwalhatian. Pero pagkatapos ng seremonya sa totoong buhay, lahat kayo ay graduate lang. Ganun ba yung idea? perpektong analohiya. At idinagdag pa nila na itong pagkakaiba sa kaluwalhatian ay pansamantala lang. Pansamantala lang. Pansamantala lang daw sa panahon ng pagbibigay ng gantimpala. Ngunit pagkatapos nito, sa isang kaganapan na tinatawag na Great White Throne Judgment o yung huling paghuhukom, Anong mangyayari doon? magiging pantay-pantay na ulit ang lahat, yung anumang trophy o award na natanggap nila, isasantabi na. At lahat ng miyembro ng nobya ay magiging ganap na magkakapantay sa kanilang katayuan. Grabe. So, kung susumahin natin, parang binigyan mo kami ng dalawang pananaw na parehong mahusay ang pagkakabuo. Parang nanonood ka ng dalawang magagaling na abogado na gumagamit ng parehong ebidensya, ang Biblia, para patunayan ang magkasalungat na kaso. Oo. At kung titingnan natin, mula sa mas malawak na perspektibo, ang pinag-uugatan talaga ng debate na to ay isang mas malaking tanong. Paano ba natin dapat unawain yung relasyon ng mga gawa natin dito sa lupa at yung magiging kalagayan natin sa kawalang hanggan? Yung unang pananaw, yung hierarchical view, malinaw na. Yun yung spiritual meritocracy, 'di ba? Kung saan yung katapatan mo direktang nakakaapekto sa kalidad ng walang hanggang katawan mo. Mas tapat ka, mas makinang. Tama. Samantalang yung ikalawang pananaw, yung unified view, mas nakatuon sa pagkakaisa, sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng martir. Oo, may gantimpala, pero panlabas lang yan, parang medalya lang. Sa huli, lahat ng nakapasok sa bagong Jerusalem, Ang dalawang pananaw na ito, pinapakita talaga kung gaano kadulas at kasalimot intindihin yung mga simbolo sa pahayag, no? Isang salita lang, mula puti, naging makinang, at isang buong teolohiya na ang nabuo. at dito bumabalik yung isang mahalagang tanong para sa iyo. Yung mga pagkakaiba ba sa paglalarawan, dapat ba nating basahin bilang literal na pagkakaiba? O bilang mga patulang pagkakaiba lang sa pagpapahayag ng isang konsepto? Diyan talaga sila nagkakatalo. Isang napakalalim na pagsusuri. Habang pinag-iisipan mo yung dalawang pananaw na yan, narito ang isang huling ideya para sa iyo na pag-isipan na nagmula mismo sa tensyon sa pagitan ng dalawang argumentong ito. Gawin nating mas konkreto. Halimbawa, tanggapin natin yung idea ng ihalawang pananaw na ang kaliwalhatian ay hiwalay sa katawan. Kung totoo yan, ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa konsepto ng identity kumpara sa reward sa kabilang buhay? Sige. Isipin mo to, posible ba ang isang tao ay magkaroon ng eksaktong parehong katawan or hardware tulad ng iba, pero namumuhay siya sa isang ganap na naiibang antas ng kaluwalhatian or software magpakailanman? At ano ang magiging itsura niyan sa praktikal na paraan? Magkakaroon ba ng mga alam mo yon? Kapitbahay para sa mga summa cum laude at iba para sa mga passing grade lang? At kung gayon, masasabi pa ba nating tunay na pantay-pantay ang lahat?